Marahil mga kababayan, marami ang nakakakilala kay Sir. Ayan, Sir, magandang araw po. Magandang araw. Ayan, kumusta po kayo? Okay lang. Sir, gaano mga ba kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon kagaya nito, wala kang kuryente? Anong ginagamit yung ilaw? Wala, talagang sakripisyo ko. Kaya ginawa ko, nung kumita ko lang konti, bubili lang ako ng solar para magkaroon lang ng ilaw, saka konting electric fan. Pati tubig, talagang nagpaparasyon na lang ako ng tubig. Na ilang taon na ako walang kuryente. Saka tubig, 10 taon na yata, 10 taon na. Kaya sakripisyo talaga, hirap talaga ng ano. Alam niya ang iyong pangailangan. Gaya ng iyong sinabi, next month manganganak na ang iyong asawa. Dahil dyan, may konting itutulong si Daddy Frankie. Shoutout po sa atin mga kababayan. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na OFW. Alam kong malayo kayo sa inyong mga pamilya, kaya doble ingat po tayo. Ingatan natin ang ating sarili. Dahil ang buhay OFW, wala pong ibang mag-aalaga sa atin, kundi sarili natin. Pag may sakit ka, pag nandyan ka sa abroad, gamutin mo sarili mo. Kaya payo ko sa mga OFW, ingat po, doble ingat. At syempre, hindi lang mga OFW. Ganon din sa ating mga followers, subscriber, supporter, ganon din sa ating mga sponsor. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? And have a blessed day. Mga kababayan, panibagong vlog, panibagong araw. Sa araw na ito, mga kababayan, lumapit sa akin ang isa nating kaibigan na si Rodel. Ayan, Rodel, halika. Ayan. So, siya po ang lumapit sa akin, mga kababayan, si Rodel. Inilapit niya ang kanyang kaibigan na baka pwedeng pasyalan. So, sabi ko naman, sige, pupuntahan natin at pasyalan. At sa araw na ito, mga kababayan, andito na po kami. So, thank you so much, Rodel. Thank you, No? Salamat. At ano nga palang lugar ito, Rodel? TS Cruz Subdivision to, Quezon City? Quezon City. Ayan. So, dito kami mga kababayan sa Quezon City. Ayan. At kung mapapansin nyo mga kababayan, dito kami sa likod ng bahay kasi medyo maingay sa labas. At etong bahay na to, kung mapapansin nyo, luma. Pakita mo tong bahay, men. Medyo luma. Ayan. Ganyan. Luma na yung bahay. Talaga napag-iwanan na ng panahon. Hindi na naasikaso. Ayan. Sira-siraan na rin yung mga bubong, mga kababayan. Ito po ang bahay, mga kababayan. Bahay ng taong ating makakapanayam ngayon. Siya po yung taong inilapit sa akin ng aking kaibigan na si Rodel. Kaya naman mga kababayan, may kasabihan po tayo na ano't ano man po ang ating narating, ano't ano man ang meron tayo, lahat po yan may hangganan. Kaya syempre, during that time mga kababayan na malakas pa tayo, maganda ang kita, may kasabihan talaga na kailangan nating mag-invest for the future. Although hindi ko naman sinasabi mga kababayan na lahat ng tao ay hindi nag-i-invest. Pero may kapalaran talaga tayo na talagang umiikot ang mundo mga kababayan. Pero sa pagkakataon po na ito, ang ating mga kapanayam, maya-maya lamang po ay makikilala ninyo. So ayun mga kababayan, para hindi tayo masyadong magtagal, andito na po ang ating mga kapanayam at mapakilala ko rin sa inyo. Marahil mga kababayan, marami ang nakakakilala kay Sir. Ayan, Sir, magandang araw po. Magandang araw. Ayan, kumusta po kayo? Okay lang. Sir, bago ang lahat, okay lang, idikit ko to sa'yo. Oo, sige. Thank you so much. Okay. Ayan. So mga kababayan, sino po ang hindi nakakakilala kay Sir Dan Alvaro? Ayan. Ayan. So mga kababayan, bago tayo magpasimula, siya po si Sir Dan Alvaro, gaya ng aking sinabi. Siya po yung ating mga kapanayam at siya po
ang inilapit sa akin ni Rodel na kanyang kaibigan dito at pagkaalam ko ay kabarangay din niya. So, bago ang lahat, sir, pakilala ka muna. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dan Alvaro. Binabati ko po kayo ng magandang araw. God bless you po. Ayun. Sir, saan po ang province niyo? Tubong saan po kayo? Tubong ako, Pampanga eh. Pero hindi ako marunong magkapampangan. Hindi ako masyado bihasa. Nakakaintindi ng Pero, konti sa Bacolor, Pampanga. So, doon yung mga ninuno niyo, mga magulang Mga niyo. ninuno. Kasi yung ninuno ko ron, Felix Galure. Ang tunay kong pangalan kasi, real name ko, Rolando Galura. Galura talaga ako. Galora. Si Felix Galura yung sa Bacolor, Pampanga. Bacolor. Kasi yung nagkaroon siya ng revolto ron. Kasi naging mayor siya ron. Si Felix Galura. Sir, pwede bang ikwento mo sa akin ano ang buhay ni Dan Alvaro nung kalakasan ng movie? Siyempre, maganda ang buhay ko ron. Maganda buhay. Oo, buhay ko ron maganda. Marami akong naging offer, mga ginawa kong pelikula, nakilala ko bilang Dan Alvaro doon sa pelikulang Condemn. Yung kay Ate Guy, Nora Honor. Saka yung Bagong Hari, marami akong ginawa. Kaya kilala ko nung mga panahon ng mga 1984, 1986. Nung 1980s, nung kalakasan nyo, talagang masasabi nating ang mga artista sagana talaga. Oo, sagana. Kasi malakas pa pelikula nun. Yes. Talagang, kaya pagka ako nagsushooting ako, kaliwat kanan shooting ko. Opo. Minsan Baguio, Tanay, minsan Bataan. Kaya mataas ang talent fee. Oo, mataas ang talent. Nakaipon kami nun. Wow. Sa makatwid, ang mga artista noon mayaman. Oo, masagana. Kaya depende rin siguro kasi dapat tayo nga. Kaya samantalayin natin. Alam ba, hanggat may pelikula ka, mag-ipon ka, gano'n. Biglang nagbago, sir, itong after ng pandemic, parang biglang bumagsak talaga ang bumagsak talaga ang movie industry. Hindi lang doon sa pandemic, kaya bumagsak kasi ang movie industry natin. Kasi dito sa katulad ng mga pirated. Opo. Yan. Tapos nagmahal pa mga sine. Ganun. Oo, 300. Ngayon nga, 300 pesos ang sine. Siyempre, manonood ka pa, di bibili na lang sila ng pirated. Marami silang mapapanood pa ron. Mura lang, magkano lang yun. Bukod doon, sir, sa napansin ko, based on my, sa aking nakikita, mula nung pandemic, doon na pumasok po yung mga vlogger, kagaya ko. Nung time na lumalabas ang mga pirated, so nasusugpo pa yun eh. Nalilisen pa yun. Kumikita pa rin movie industry. Pero ito nung dumating na tong mga vlogger, social media, parang lalong bumagsak ang movie industry. Dahil nga kasi sa laki din kasi ng budget eh. Opo. Sa laki ng budget, kaya mga ginagawa ngayon, puro short film lang eh. Hindi films kasi mahal eh. Tapos nakawin lang ng pirated, kaya mahal pa sine. Kaya masakit para sa mga investor. Kaya ewan ko kung talagang sana nga, yun nga pinagdadasal namin, Opo. na sana tumaas yung ewan ko kung may pag-asa pang mulad ng movie industry natin. Kaya baksak Hopefully, talaga. pag-pray natin, Kasi marami talagang mga artista, hindi lang, real talk mga kababayan, talagang naghihirap, hindi lang, ako nga, naghihirap din. Opo, real talk tayo mga kababayan, napakarami tayong mga magagaling na artista, kagaya ni Sir na napakalaki, napakaraming naiambag sa movie industry dahil sa galing nilang umakting. Pero biglang pumihit ang panahon mga kababayan. Kaya ito yung sinasabi ni Daddy Frankie na habang malakas tayo, mag-ipon tayo, mag-invest tayo. At yun nga, lagi kong sinasabi, don't put your money in only one basket. Para pag umina itong isang business natin, mayroon pa tayong mapagkukuhaan ng source. Pero hindi naman natin na masasabi talaga ang panahon. Yan. Saka swerte-swerte yan. Swerte-swerte talaga. Kahit naman ako, nagnegosyo. Nung umina pelikula, nagnegosyo ako, nagkaroon ako ng Chinese food, nag-junk shop ako. Lahat na nagnegosyo, pero wala eh. Yes Hindi po. na tayo siniswerte talaga eh. Relate ako dyan, sir, kasi ako man, nung bago mag-pandemic, nag-invest ako ng business sa Olongapo. Ang laki ng in-invest ko doon, tapos pumasok ang pandemic, bagsak. So, wala akong magagawa. Marami bumagsak talaga negosyo nung mga panahon na yun eh. So, mga kababayan, kaya po namin nilalabas yung ganitong kwento, hindi
para magyabang or magpasikat or what or may patatamaan. Mga kababayan, ang layunin ni Daddy Frankie para inilalabas yung mga ganitong senaryo para makapagbigay po tayo ng halimbawa, makapagbigay aral sa mga next generation, sa ating mga kabataan, sa mga sumusunod na mapaghandaan din nila kung sakasakali sa panunood nila ng aming programa ng Daddy Frankie Team ay makapagbigay kami ng kaunting lesson gaya ng naging buhay ni Sir Dan. Na si Sir Dan, gaya po ng aking sinabi, nung kalakasan niya, nung kasagsagan ng movie industry, talagang kaliwat kanan ang kanya offer, ang kanyang movie. So, sagana. Pero sa ngayon, Sir, sa ngayon, Sir, kumusta na po ang buhay? Ngayon, wala talaga ngayon. Parang minsan, sundot-sundot na lang. May tatawagan ka, pero isang araw lang. Isang araw lang. Tatawaran ka pa kasi yung budget nila, ganun lang. Opo. Wala na. Nakikipag-bidding pa Oo, kung kaya. nakikipag-bidding pa. Siyempre, hindi naman connection din. Ang kailangan malakas ka. Pero matanong ko lang, Sir, sa ngayon ilang taon na po si Sir ngayon? Ako, 63 na ako. Magsi-64 na ako kasi. Hindi halata, no? Oo. Maingat si Sir. Siyempre, Maalat. nagiging pa rin ako. Kailangan, kasi pagka nagkasakit ako, wala naman akong masyadong pera, di ba? Bukod Kaya doon- alagaan ko yun. Bukod doon, Sir, syempre, hindi mo naman may pagkakaila nung panahon. Isa kang astig. Oo. Tinitingala ng maraming tao. Ilan naman naging asawa mo, Sir? Sir. Naku, natutulog. If okay lang. Hindi. Marami naman ako naging asawa. Opo. Totoo lang. Kaya lang, siyempre, hindi naman lahat ng mga pangasawa mo, kayo. Opo. Siyempre, ako, naging asawa ko, 4 na naging asawa ko. Naging pang-4 na siya. Kasi hindi naman, siyempre, hindi kami nagkakasundo. Opo. Pero ako naman, stick to one lang. Hindi yung may asawa ko, ng babae ko. Hindi. Nangyayari, pagka nahiwalay ako, saka na Saka ako ka nag-asawa. Siyempre, mahirap namin Yes po. nag-iisa ka lang. O, kailangan talaga Oo, natin yan. may Kailangan kasama may ka. partner. Lalo ngayon, yung mga anak ko, lalaki na nun. Opo. Wala lang akong kasama. Kaya ngayon, nagkaanak yung bago kong misis. So, sa mga asawa mo, Sir, ilan naging anak mo po sa lahat? Bali, lahat-lahat sa una kasi, nagkaanak ako 4, namatay isa. Yung pangalawa naman, 3, Ito. namatay isa. Tapos yung pangatlo, 2 lang naging anak ko ron. Kasi pang-4 to nga, 2 din. Kasi may buntis pa yun ngayon eh. So, pangatlo Kailangan yung nasa ko- tiyan. Kaya kailangan, mga kaibigan ko, tiyatawag ako, baka kanak ng business ko, wala pa tayo. So, ibig sabihin, Sir, buntis ngayon. Oo, buntis. Oo. Tapos 63, magsi-64. Oo. Iba talaga pag inalagaan mo ang sarili. At Hindi, the age of importante 63, kasi, nakabuntis kasi pa. wala naman akong dati, nung araw, nung kalakasan ko, siyempre, sikat ka. Opo. Marami ka bisyo. Oo. Kayo, may sigarilyo, alak, siyempre. Di ba kami, mga barkada ko, sila Ken Gutierrez, sila Lloyd C. Just Lapid, marami akong barkada. Ano, siyempre, okay lang yun. Oo. Siyempre, ngayon, siyempre naisip ko, habang tumatanda ako, hindi pa rin nawawala yung pag-exercise ko. Kaya hanggang ngayon, nag-exercise pa rin ako. Pero nung kalakasan mo, Sir, nag-inom, nag-yosi ka rin? Oo, nagtumikip pa nga ako ng ano eh. Di ba? Isang beses lang. Ano ba kaya tama na ito? Sabi ko, subukan ko. Oo, tama. para hindi tayo. Oo, nasuntikan parang na. ano ko eh, curious eh. Kasi ang feeling pa lang doon, malakas ka. Saka ano, ang ginawa ko, nag-ano ko, isang barkada ko na, pinasyat ako. Sabi ko, puta, kita pala tama na ito. Ang ginawa ko, nag-barbell ako, nag-bike ako. Puta, masama pala yun. Oo. Kasi yung, ano ng puso mo, Hindi magmamatch. oo, sabi ko, hindi ko, ano to. Pero Sir, ang nakabilib sa'yo, kasi dumami ang pera mo, dumaan ka sa kasikatan. Kumbaga, naingatan mo yung sarili mo. Oo, yun lang ang yaman. Although marami naman mga ganyan. Kaya ko nasabi yun, kasi may mga kababayan tayo, may mga artista tayo na wag na natin banggitin Oo, na kaya nga, oo. dahil walang perfect. Nung nagkaroon sila ng pera, nagbisyo, napabayaan ang sarili. Di ba? Pero ikaw, Sir, at the age of 63, running 64, talagang matikas ka. Mas maganda pa yung... Nag-gym pa ako ngayon eh. Nag-gym ka pa? Oo, nag-gym pa ako. Kasi Di ba? nag-aalaga pa akong bata. Oo. Exercise ko baga. Inaano ko yung anak ko, pinapasyal ko. Kasi Yan naman talaga yung inahatak ano na ako natin, eh. kayamanan Oo. natin. Diba? Yung ating kalusugan. Oo, siyempre. Lalo na kung wala kang pera. Oo. Di ba, sana kung yung maraming pera eh. Pagka hindi nagagamot Useless na yung di ba? marami kang pera kung mahina Oo, naman ang may health na mo. naman ang katawan mo, may na ang puso, di ba? Sa tanong pa, Sir, ano yung source of income nyo po ngayon? Sa akin ngayon, yung parang, nagpapaupa lang ako ng maliit doon. Yung maliit sa tindahan. Kasi kami dati tumitinda ako. Wala akong income talaga ngayon. Oo. Kasi dati nagtrabaho kay Gov. Daniel Fernando.
walang kita nga. Kaya nagtatrabaho ko. Kaya ngayon, kasi tumakbo kong pero hindi naman pinalad. Wala na naman kasi akong pera. Kaya ito, balik ulit ako dito sa Novaliches. Yun, yung tindahan lang. Tapos yung mga, yung income ka lang. Wala, yung masyadong sundot-sundot nga lang yung movie. Oo, Isa-isang alam ko kasi araw. may mga kaibigan Diba? din ako, sir. May Talagang, mga sa panahon talaga kayo, hirap talaga ako ngayon. Talagang, wala talaga. siyempre, wala talaga tayo. Pero yung mga ibang kaibigan mo, sir, nasa movie industry pa, pwede kang manawagan sa kanila, ba mabigyan ka ng break ulit. Hindi, sinasabi ko, kaya si Senador Lito Lapid, sabi ko, Sen, baka pwede tayo dyan. Tinawagan ko pa nga si Ray Lapid. Oo. Sabi ko, Mayor, bro, baka pwede tayo yan. Sabi nga niya, pasyalan mo si Senador, pasyalan mo ron. Hindi nga ako makapasyal-pasyal. Dahil yung isa sakit ko, nasira. Lipat tayo ng lugar, medyo inabot tayo ulan. Oo. Lipat tayo doon. Okay. Okay lang. Ayan, pasensya na mga kababayan, andito tayo sa likod ng bahay at inabot tayo ng konting ulan, maambon. Alam nyo naman, ang ating bida ay maingat yan sa katawan dahil ika nga, ayon sa kanya, kalusugan ang kayamanan. Diba? Kasi ang kayamanan hindi naman na madadala yan. Basta importante, malusog para ma-enjoy natin yung ating buhay. Ayun sir, na-interrupt kita, ipagpatuloy natin yung pag-uusap na regarding doon sa mga Kaibigan. dati mong kaibigan na nasa industriya pa. Baka mabigyan ka nila ng break. Tinatawagan nga, minsan nga, may kaibigan ako, katulad nung yung kumpare ko nga, di ba, lumabas ako sa bantag, tinawagan pare, sige, sasama kita. Pero hindi isang kaibigan ko na babae na sabi pa, madam, baka pwede ako dyan. Dilabas ako isang araw, mga ganun. Pag tag-iisang Kaya araw. si Senador Lapid, Oo. tinawagan ko yan. Si Samantala, si Coco Martin, dati kaibigan, nagkasama kami yan. Siya, lumabas ako sa probinsyano dati. Ayun, tinatawagan ko, ewan ko kung iniintay ko rin yung tawag sa Batang Quiapo, kung Shout out sa Batang Quiapo. Ayan, may mga kaibigan tayo rito. Marami rin sabi, mga kaibigan ko nga, mga nakakita sa akin, Dan, bakit wala ka pang sa Batang Quiapo? Sabi ko, wala pang tawag eh. Tinawagan ko na nga si Senador para makalabas ako doon. Yeah. Pero sir, at least malay natin, no? Sa pagbibideo natin na ito, makita nila, mapanood nila at mabigyan tayo ng break. Mabigyan ka po nila. Basta wag lang tayong mawala ng pag-asa. Oo, lagi lang tayong magtitiwala kay God. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, no? So mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aking paalala sa ating mga kababayan, lagi ng aking sinasabi, basta wag lang tayong mawala ng pag-asa at pag tayo nagkaroon ng chance, talagang mag-isip tayo na ibang business, gano'n, wag tayong mag-i-stick sa isa lang. Kasi hindi natin alam ang buhay. May kasabihan nga, kahit gaano ka kalakas, babalik ka rin. Gaano ka kalaki, ano man ang iyong narating, babalik at babalik ka sa iyong pinanggalingan. No? At ito mga kababayan, alam ko may mga magtatanong, bakit nandito kami sa likod? Mga kababayan, kaya po kami nandito sa likod dahil po ang bahay ni Sir Dan, malaki, pero luma na talaga. Panahon pa ito ng sir, yung ginawa ito? 1998 kasi nandito na ako eh. 1998, yun, mga kababayan. 25 Pero years mula ako noon dito. hanggang ngayon, hindi na ayos. Reason, bakit nandito kami mga kababayan? Kasi naputulan po sila ng kuryente. Wala siyang kuryente, wala siyang tubig. So, sir, ano nga ba ang pagkakaiba? Ano mga ba kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Kagaya nito, wala kang kuryente. Anong ginagamit yung ilaw? Wala, talagang sakripisyo ko. Kaya ginawa ko, nung kumita ko lang konti, bubili lang ako ng solar para magkaroon lang ng ilaw, saka konting electric fan. Pati tubig, talagang nagpaparasyon na lang ako ng tubig. Kaya yun, sakripisyo talaga. Dahil nung tagal na, ilang taon na ako walang kuryente. Saka tubig, 10 taon na yata, 10 taon na. Kaya sakripisyo talaga, hirap talaga ng wala kang tubig, saka wala kang kuryente. Buti, diskarte lang. Siyempre, hindi naman tayo pahabayan ng Panginoon. Yes, so. Ang pag-iisipan, ito gawin mo. Kaya, bumili ako ng solar. At least kahit pa paano, nakakaraos kami. Meron kaming ilaw, basta paparasyon ako ng tubig. Yun, nakakaraos kahit pa paano. So, yung tindahan na sinasabi mo sa harap, nakita ko walang laman eh. Walang laman kasi meron pinaparentahan ko yun. May nangungupahan ngayon. May uupa doon. Oo. Pero wala pa, hindi pa Wala nagsisimula. pa.
inayos pa lang nila, Ah, pininturahan pa lang na. Sabi ko nga, pakupahan ko sila. Kasi si Mrs. naman, hindi makapagtinda dahil, siyempre, una-una, wala din naman tayo sa puhunan. Napansin, Kaya, nabanggit mo oo. pa kanina, sir, no? Oo. Manganganak. Mga anak pa yun. Kailan ka panganakan niya, sir? Sa December, isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Oo, isang buwan na Tapos walang trabaho, Walang no? trabaho, di ba? Aasa ka lang sa'yo nga. Siyempre, tawag tayo sa Panginoon. Oo. Kumikilos naman tayo. Kaya, sir, isa na lang ang hihilingin ko sana dahil napakahaba na yung experience mula noong naging masagana hanggang dumating yung point na eto, hindi pinalad, naging mahirap, dumating yung point na wala ka ng ilaw, wala ka ng tubig. Pero nakikita ko sa'yo, sir, masayahin ka pa rin. At alam kong malakas ang tiwala mo kay God. So, pwede bang magbigay ka ng payo sa ating mga kababayan? Kasi may mga kababayan na tayo na dumarating sa ganun senaryo sa'yo. Parang loss of hope agad, nadidepress. Bigyan mo nga kami ng payo, sir. Sa akin, ang masasabi ko kaya sa mga pinagdaanan ko, siyempre, ang mapapayo sa inyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Katulad nga sabi ni Sir Franklin, na talagang abang nabubuhay ka, kailangan may pag-asa ka. Siyempre, huwag tayo makakalimot sa Panginoon Diyos na tatawag tayo, pananampalataya natin sa Kanya. Huwag tayong magmamalaki. Iyo. Diba, kailan magpakumbaba lang tayo. Di ba? Kaya yan ang mga papayo ko sa inyo talagang kailangan. Yan, katulad ng ginagawa ko, marami akong sakripisyo pinagdaanan. Pero tumitindig pa rin ako dahil siyempre kasama ko si Lord. At Yan. merong biyayang darating. Oo, may biyayang darating. Di ba? At hindi kayo niya pabayaan. Di ba? So, yun. Maraming salamat, mga kababayan. Dahil, at magta-thank you rin ako kay sir kasi nakapanayam kita, sir. Sir. Thank you, Pero, maraming salamat din, Sir ayan. Frank. Yun. At syempre, gaya ng iyong sinabi, dahil alam ni God ang lahat, at isa pa, dahil minessage ako ni Rodel, gaya ng sinabi mo na huwag mawala ng pag-asa, gagawa ng paraan si God. Dahil alam niya ang iyong pangangailangan. Gaya ng iyong sinabi, next month, manganganak na ang iyong asawa. Dahil dyan, may konting itutulong si Daddy Frankie. Ayan. Salamat, Sana makatulong to, sir, no? Okay. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10,000, sir. Okay. Sana makatulong sa, Salamat. magiging anak niyo po. Okay, thank you, Sir Franklin. Ayan, God Maraming bless salamat. po. Oo. Ginamit ka ng Panginoon. Oh, yan. Tama po kayo, sir. Oh, yeah. Ako po, ang Team Daddy Frankie ay kasangkapan lang ng Panginoon mag-abot ng kaunting tulong sa mga kababayan natin na dumadanas sa pagsubok sa buhay. Salamat. No? So maraming salamat mga kababayan. Sa araw na ito, sana nakapagbigay kami ng kaunting payo, nakapagbigay kami ng kaunting pag-asa. At sana si Daddy Frankie nakapagbigay din ng kaunting tulong kay Sir Dan. So mabuhay ka, sir. God bless Sir, po. aboy din. Ayan. Sir Frank. Shoutout mo yung mga anak mo, sir, pamilya mo. Mga kaibigan, mga kamag-anak, mga anak ko, binabati ko kayo. Shoutout kayo dyan. Kaya mag-iingat kayo lagi. Lagi kayong magkakalimot sa Panginoon Diyos. God bless you po. Abuhay kayo. Ayan. So, mga kababayan, pansamantala po ang inyong lingkod. Magpapaalam, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Pero, bago ang lahat, mag-thank you muna tayo sa ating mga sponsor. Team Rise Above, magmula kay Tita Honey S, Carmi K Official, Lisa Liabres. Lahat po ng bumubuo ng Team Rise Above. Mabuhay po tayong lahat. At syempre, kay Mama Okushi ng Japan. Arigato po. Ayan. God bless po. Love you all. Thank you.